Noong nagkaraang Sunday, pangalan yung nakita natin, pangalan na naman po dito ngayon sa pagpapatuloy ng pag-aaral natin. It's about from the lineage from Shem to Abraham sa verses 10 to 32. Genesis 11 verses 10 to 32. Ito po yung i-pick up natin ngayong umaga. Okay? Genesis 11 verses 10 to 32. So may dalawang bahagi po na makikita natin dito sa book of Genesis. First is chapter 1 to 11. It's about po sa unang pangyayari sa mundo. Kinuwento po dito ang tungkol sa Diyos and sa mga tao sa mundong nilikha ng Panginoon ng Diyos. Dito mababasa natin ang tungkol sa creation ng mundo. Sa unang tao na sina Adan at Eva, and then kina Cain at Abel sa mga naging anak at lahi ni Cain at Seth. Kay Noah at sa malaking baha at sa Tower of Babel kung saan nagkawatak-watak po at nagkalat ang mga tao sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang bansa. Now, the second part dito sa Genesis, book of Genesis, is from chapter 12 to 50. Chapter 12 to 50, yan po ang second division ng book na ito. And dito, sa mga chapter na ito, kinento po ang simula ng nation ng Israel, paano nagsimula ang bayan ng Israel. And nakapokus ito about kay Abraham, Isaac, Jacob, at kay Joseph, na mga patriarch ng Israel, na mga ninuno ng Israel. So, yung first division is Genesis 1 to 11. Pinakita ni Moses po ang relasyon ng Diyos sa lahat ng tao sa mundo. But starting sa chapter 12, nakapokus na po ito about sa kwento kay Abraham. So this is the last study ng first division ng book chapter 1 to 11. So chapter 12, starting sa chapter 12, nakapokus na po ito sa kwento kay Abraham and sa kanyang family. So ang Genesis chapter 11, ito pong ipipick up natin ngayong umaga, verses 10 to 32. It serves as connection mula sa unang bahagi ng book of Genesis. Again, first division is chapter 1 to 11. Ito po ang nagkukonect sa second division ng book of Genesis. So in our text this morning, may dalawang bahagi na makikita natin dito. In verses 10 to 26, it's about the records ng lineage o lahi ni Shem. And the second division po dito naman sa ating teksto ngayong umaga, it's about yung pangalawang division ay ang lahi ni Terah. And you might think po ngayong umaga na, nako, listahan lang naman po ng mga pangalan. Pero mahalaga po ang genealogy sa Bible dahil may mensahe po ito rin sa atin. God promised na magpapadala po siya ng supling mula kay Eva na dudurog sa kapangyarihan ng ahas o sa kapangyarihan ni Satan. And so ang bawat genealogy o pangalan ng mga lahi ay pinapaalala sa atin ng Diyos na darating po ang pinangakong tagapagligtas. Now, ang ating verses ngayong umaga, it shows about sa lahi mula kay Shem na anak ni Noah hanggang kay Abram. You notice dito yung pangalan niya ay Abram pa. And later will be changed to Abraham, like Jacob, and later on na changed into Israel. Okay? So, and isa siya sa pinakamahalagang tao sa Bible. In Old Testament at sa New Testament, si Abraham po ay tinatawag na father of faith. Si Abraham, he's the primary or the main example sa New Testament about sa kaligtasan sa pamamagitan ng biyaya at pananampalataya po. And you remember sa Hebrews chapter 11 na tinatawag ko itong chapter na ito, chapter 11 ng Hebrews, na chapter of faith, kabanata ng pananampalataya. Si Abraham po, if you notice sa Hebrews chapter 11, si Abraham po ang pinakamaraming talata kumpara sa ibang tao sa lumang tipan. And si Abraham po ay tinatawag na friend of God. Siya rin ang ama ng bansang Israel at nasa lahi ni Jesus Christ. Kaya mahalaga po siya sa plano ng Diyos patungkol sa kaligtasan. Siya po ay bahagi ng great plan ni God
sa pagliligtas sa sangkatauhan. And through Him, pinangako ng Diyos na pagpapalain ang lahat ng mga bansa. Now, the first division that I want you to notice dito po, from verses 10 to 26, it's about the lineage of Shem. Ang lahi po ni Shem. Let me read it for you po, starting sa verse 10. Sabi po, follow me if you have your Bible. Verse 10, ito ang kasaysayan ng mga lahi na nagmula kay Shem. 2 taon makalipas ang baha. Si Shem ay nagkaanak ng isang lalaki, si Arphaxad. Si Shem ay 100 taong gulang na noon. Nabuhay pa siya ng 500 taon at nagkaroon pa ng ibang mga anak. Nang si Arphaxad ay 35 taon na, nagkaanak siya ng isang lalaki, si Shelah. Nabuhay pa siya ng 403 taon at nagkaroon pa ng ibang mga anak. 30 taon na noon si Shelah nang maging anak niya si Heber. Nabuhay pa siya ng 403 taon at nagkaroon din ng ibang mga anak. Sa gulang ng 34 na taon, naging anak ni Heber si Peleg. Nabuhay pa siya ng 430 taon at nagkaroon din ng ibang mga anak. Sa gulang na 30 taon, naging anak ni Peleg si Reu. Nabuhay pa siya ng 200 na taon at nagkaroon pa ng ibang mga anak. Si Reu naman ay 32 taon na nang maging anak niya si Serug. Nabuhay pa siya ng 207 taon at nagkaroon din ng ibang mga anak. Si Serug ay 30 taon nang maging anak niya si Nahor. Nabuhay pa siya ng 300 taon at nagkaroon din ng ibang mga anak. Naging anak naman ni Nahor si Tera ng siya'y 29 na taon. Nabuhay pa siya ng 119 na taon. At nagkaroon din ng ibang mga anak. 70 taon na si Tera nang magkaanak ng 3 lalaki, sina Abram, Nahor at Haran. So, some of you might not be interested sa mga pangalan, but mayroon po tayong matututunan dito kahit mga pangalan lang pong binanggit ito. So, yung record ng lahi ni Shem ay katulad po, if you will compare sa lahi ni Seth, the same po ang sa record sa talaan ng lahi ni Seth sa Genesis 5. Magkapareho po, kung i-compare nyo po, papansinin nyo po, magkapareho sila sa ilang mga bagay. And of course, may kaunting pagkakaiba. Sa chapter 5, may 10 henerasyon mula kay Seth na anak ni Adan hanggang kay Noah. Sa Genesis 11, mayroon ding 10 henerasyon dito sa binasa natin. May 10 henerasyon din mula kay Shem na anak ni Noah hanggang kay Abram. So, parehong binabanggit ng 2 kapitulong ito ang edad ng ama ng ipinanganak ang anak. The same na binabanggit yung edad at kung gaano katagal siyang nabuhay pagkatapos. And the same din nilang sinasabi na may iba pa silang mga anak na lalaki at babae. Pareho ring nagtatapos sa 3 anak. You notice, pareho din nagtatapos sa 3 anak. If you would compare sa Genesis chapter 5 and here sa chapter 11. Dito po, you remember kay Noah, 3 anak, si Shem, Ham at Japet. And dito po sa chapter 11 kay Tera, si Abraham, si Nahor at si Haran. But may 2 mahalagang pagkakaiba din po ang chapter 5 at 11 yung record ng mga lahi. Una, sa chapter 5, paulit-ulit ang word na at siya'y namatay. At siya'y namatay. And this shows na ang kamatayan, it's the result of sin. And secondly, sa chapter 11, dito po sa chapter 11, wala nito. Okay? Sa salip, pinapakita nito ang pagpapatuloy ng pangako ng Diyos mula sa Ama hanggang sa Anak. And the second thing ng pagkakaiba po ay unti-unting pag-ikli ng buhay ng tao pagkatapos ng baha. Si Shem, nabuhay ng 600 years. Ang anak niya na si Arphaxad ay 438 years lamang, so bumaba na. Si Peleg ay 239 years, so bumaba. Mas maikli na kaysa sa kanyang ama na si Eber, o sa English Heber. And lastly, si Nahor, na ama ni Tera, ay 148 years na lang. 148 years na lang ang buhay niya, ang ikli ng buhay niya. Habang po tumatagal, mas maaga rin, if you notice, mas maagang nagkakaanak ang mga tao, pero mas maikli na ang kanilang buhay. Okay? Mas maagang nagkakaanak, pero mas maikli na ang kanilang buhay. Sabi ni Moses sa Psalm chapter 90 verse 10, na ang karaniwang buhay ng tao ay tumatagal lamang ng 70 or 80 years. 70 or 80 years. So, kahit siya mismo ay nabuhay pa ng mas mahaba. And this shows na unti-unting nararanasan ng tao ang epekto ng kasalanan.
ang pag-ikli ng buhay. And these records shows kung paanong unti-unting tinutuon ni God ang kanyang plano sa mga bansa. Mula kay Shem, pinili ng Diyos si Arphaxad, at sa bawat henerasyon po ay isa lamang ang kanyang pinipili mula sa maraming anak. In this way, itinuloy ng Diyos ang linya mula kay Noah, kay Shem, hanggang kay Abraham. And lastly, kay Jesus Christ. So, ipinapakita nito na ang Diyos ang may control sa kasaysayan, sa history, at sa plano ng kaligtasan. Secondly, let's observe po ang lahi ni Terah from verse 27 to 32. Basahin ko po, verse 27. Ito naman ang kasaysayan ng mga anak ni Terah na sina Abram, Nahor at si Haran na ama ni Lut. Buhay pa si Terah nang mamatay si Haran sa kanyang sariling bayan ng Ur sa Caldea. Napangasawa ni Abram si Sarai at napangasawa naman ni Nahor si Milka na anak ni Haran na ama rin ni Iska. Si Sarai ay hindi magkaanak sapagkat baog siya. Umalis si Terah sa bayan ng Ur, Caldea, kasama ang kanyang anak na si Abram. Ang asawa nitong si Sarai at si Lut na anak ni Haran. Papunta sila sa Kanaan, ngunit nang dumating sa Haran, doon na sila nanirahan. Take note of that or underline that word. Papunta sila sa Kanaan, ngunit nang dumating si Haran, doon na sila nanirahan. Doon namatay si Terah sa gulang na 205 taon. So, it says here sa Genesis, dito sa verse 26, na noong si Terah is 70 years old, nagkaroon siya ng 3 anak, sina Abram, si Nahor at si Haran. And that doesn't mean na sabay-sabay silang ipinanganak. Just because na minention ng sabay-sabay ang 3 pangalan, sabay-sabay din silang ipinanganak. Hindi po sila, I don't believe na triplets po sila. Okay? And malamang unang binanggit si Abram dahil ang sentro ng kwento, siya pong sentro ng kwento sa Book of Genesis. And may ilang bahagi ng timeline po dito na parang hindi malinaw. Pero ayon sa verse 32, namatay si Terah sa edad na 205 taon sa Haran. And ipinakilala sa binasa natin na si Abram, ang pamilya ni Nahor at si Lot na pamangkin ni Abram na muling babanggitin po sa mga susunod na mga chapter. So pinakilala rin po si Milka na asawa ni Nahor at si Sarai naman na asawa ni Abram na magiging, her name will be changed from Sarai to Sarah. Okay? So, sa Genesis chapter 17, verse 15, magiging Sarah po. So, there are important details po about kay Sarai. Dito sa binasa natin, binanggit po dito detalyado na baog po siya at walang anak. Okay? So, verse 30. And this is important sa story ng pananampalataya ni Abram. So, nabasa rin po natin na ang paglalakbay ng pamilya ni Terah na naging preparation sa pagpunta ni Abram sa Kanaan, ang lupang ipinangako po ng Diyos. Now in verse 31, you notice there, umalis si Terah kasama sina Abram, Lut at Sarai mula sa Ur ng mga Kaldeo papuntang Kanaan. Pero huminto po sila. Huminto at nanirahan sa Haran. Ang lugar ng Ur ay nasa mababang bahagi ng Mesopotamia, malapit po sa Persian Gulf. Ang Haran ay mayroong 600 miles sa hilagang kanluran ng Ur, sa tabi po ng Ilog Euphrates. And it doesn't mention dito po sa chapter ang dahilan ng pag-alis nila sa Ur. Pero if we will go forward in advance sa chapter 12, if you read the story, alam nyo na kung bakit sila umalis. Sa chapter 12, alam natin ang kasagutan. Sinabi ng Diyos kay Abram na umalis sa kanyang bansa, sa kanyang lugar. Umalis sa kanyang bansa, pamilya at bahay ng ama papunta sa lupaing ipapakita niya. And ang lupaing iyon po ay ang Kanaan, ang promised land. So, maaring ang question natin ngayon sa ating isipan ngayong umaga ay kailan unang narinig ni Abram ang tawag ng Diyos? Sa Ur ba o sa Haran? Well, malalaman po natin ang sagot if we will read chapter 7 ng Acts chapter 7 verses 2 to 4. Basahin ko po. Sumagot si Esteban, mga kapatid at mga magulang, pakinggan ninyo ang sasabihin ko. Ang dakila at makapangyarihang Diyos ay nagpakita sa ating ninunong si Abraham nang siya'y nasa Mesopotamia pa, bago siya nanirahan sa Haran. Sinabi sa kanya ng Diyos, iwan mo ang iyong lupain at mga kamag-anak at pumunta ka sa lupain ituturo ko sa iyo. Kaya't umalis siya sa lupain ng mga Kaldeo at nanirahan sa Haran.
Pagkamatay ng kanyang ama, siya ay pinalipat ng Diyos sa lupaing ito na inyong tinitirhan ngayon. So, ang natanggap ni Abraham ang calling ng Diyos habang siya po ay nasa lupain ng mga Caldeo o mga Chaldeans. And so umalis ang kanyang pamilya, siya at ang kanyang pamilya sa Ur, and they are headed po papunta sa promised land sa Canaan. And just to give you info, ang Ur ay kilala rin po bilang Babylonia. Okay? Ang Ur ay kilala rin po sa tawag na Babylonia. Ang lugar nito, at like sa Tower of Babel at iba pang lungsod sa Mesopotamia, ay sumasamba po sa mga false god, sa mga huwad na Diyos. Just to give you background sa kanilang lugar. Si Abraham po ay nagmula sa isang pamilyang sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, sa mga rebulto. May mga pangalan sa kanilang pamilya po na connected po sa sinasamba nila sa Diyos ng buwan, tulad ni Terah, Laban, Sarai, at Milcah. So connected po yung name nila sa gods nila na sinasamba na sa Diyos ng buwan. Ang Ur at Haran ay may lugar na, ito po yung mga lugar na kilala sa pagsamba sa Diyos ng buwan. Sinasamba nila ang moon. So, hindi natin alam kung bakit huminto sila sa araw. We read na huminto sila sa Haran, hindi sila tumuloy sa paglalakbay, papunta sana sila sa Kanaan, pero huminto sila sa Haran. And we don't know the exact info kung bakit sila huminto. But doon sila nanirahan, imbis na magpatuloy, imbis na magdumiretso sana pumunta sa promised land, sa Canaan, na kung saan ito yung instruction ni God kay Abraham. And perhaps nag-aalinlangan sila o maring nainganyo sila sa buhay sa Haran, maganda siguro sa Haran, o pansamantalang hindi sumunod si Abraham. And the interesting name, ang pangalang Terah po ay maring mga hulugang stock o pagkaantala. Yun po yung name ng pangalan niya. It could refer about sa paghinto o pagkaantala. And we know na nanatili si Abraham sa Haran hanggang sa mamatay ang kanyang ama. And after that, saka pa lamang sila umalis sa Haran. Kasama ni Abraham, ang kanyang asawa si Sarai, at ang kanyang pamangkin na si Lot, papunta sa Canaan. And it seems na si Terah ay naging hadlang sa pagitan ni Abraham at sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. It seems na ang ama ni Abraham ay naging hadlang sa pagsunod niya sa Diyos. Hindi siya nakausad hanggang sa mamatay ang kanyang ama. So, nang namamatay na ang kanyang ama, saka pa lamang sila nakausad. Nagpatuloy sa paglalakbay. So, nang namatay ang kanyang ama, saka pa lamang silang umabante sa paglalakbay patungo sa Kanaan. Sa New Testament, may isang tao po na tinawag ni Jesus. Remember, sinabihan ni Jesus ang isang tao. Sabi niya, follow me, sumunod ka sa akin. Remember kung ano ang kanyang sagot? Sabi niya, Panginoon, hayaan mo muna akong ilibing ang aking ama. Sinabi ni Jesus, hayaan mo ang mga patay ang maglibing ng kanilang patay. Ngunit ikaw ay humayo at ipahayag ang kaharian ng Diyos. This could mean na, Panginoon, hayaan mo munang mamatay ang aking ama, hintayin ko mamatay bago ako sumunod sa iyo. And so, merong hadlang. Mahaba pang panahon bago siya sumunod sa Panginoon. And part of the member ng family, maring bahagi ng ating pamilya ay maging dahilan para hindi tayo makausad sa pagsunod sa Diyos. So, kaya ang tanong sa iyo ngayong umaga is, meron bang tao, perhaps hindi part ng pamilya o ibang tao, pero ang tanong is, meron bang tao or bagay na nakapagpapabagal sa iyo sa pagsunod sa tawag sa iyo ng Diyos o sa pagsunod mo sa Diyos? Meron bang tao na nakakahadlang sa iyo na sumunod fully, buong puso sa Diyos? Si Adam ba tinawag hindi dahil siya ay worthy po, hindi dahil siya po ay karapat-dapat, hindi dahil siya po ay mabuti. In fact, ilang beses nga siyang nagsinungaling, tapos naging unfaithful sa Panginoon. But dahil sa biyaya ng Diyos, siya po ay nagawa niyang magpatuloy na sumunod sa Panginoon. So, hindi pinipili ni God ang tao dahil siya ay magaling. It's not about the talent. It's not about sa katalinuhan ng tao. Remember, siya ang nagbigay nito at kaya niyang ibigay ito sa mga nangangailangan, sa mga ginagamit niya. So, hindi po basihan ang pagpili ng Diyos, hindi binabase ng Diyos ang pagpili niya sa galing. Salip tinatawag ng Diyos ang mga makasalanan para lumapit sa Kanya. Si Abraham ay isang makasalanan po.
makasalanan din po siya na nagmula sa pamilya. Remember yung background niya? Sumasamba sa Diyos-Diyosan. So, pinili siya ng Diyos dahil sa kanyang biyaya, hindi dahil siya ay karapat-dapat. Ngunit sa pagtatapos, as I close my sermon this morning, let me remind po, number one, ang pagsunod sa tunay na Diyos ay nangangalugang pagtalikod sa mga Diyos-Diyosan. If you want to follow God, kung gusto mong sumunod sa Diyos, kailangan mong talikuran ng mga Diyos-Diyosan sa buhay mo. Mga idol sa buhay mo. So it's not only the problem noon, kundi maging ngayon, problema pa rin ito po. You might think, oh, well, Pastor, wala naman akong rebulto sa bahay. Wala naman akong imahin sa bahay. So, I don't have idols. Wala akong Diyos-Diyosan. Well, idols, ito po ay anumang bagay, maaari itong maging paraan, it's the way of your thinking po. Paraan ng iyong pag-iisip at pamumuhay na against sa Diyos. Paraan ng pag-iisip at pamumuhay na laban sa Diyos. That is your idol. Diyos-Diyosan. Kapag mas sinusunod natin po yung way ng thinking natin, kaisipan natin, or yung pattern ng mundo kaysa sa Diyos, para na rin po tayong sumasamba sa Diyos-Diyosan. Tinatawag tayo po ng Diyos na talikuran ito. This morning, God is speaking to you. Sa imo kasing-kasing. Talikuran mo ang Diyos-Diyosan na yan. And sumunod ka ng buong puso. Sumunod ka po. Tinatawag po tayo ng Diyos na sumunod sa Kanya ng buong puso at maglingkod sa buhay at tunay na Diyos. Possible na isa sa dahilan kung bakit pinalas ng Diyos si Abram sa kanyang bayan po at pamilya ay upang ilayo siya sa maling pagsamba. Kasi nga po yung background nila ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. So, posible na inalis siya para matanggal ang impluensya na kung saan ito yung background nila sumasamba sa mga idols. They are bad influence. Yung mga taong nakapalibot sa kanya, masamang impluensya sa kanya. So, that is possible kung bakit inalis ng Diyos si Abram sa lugar niya. Ganito din minsan sa ating buhay po. May mga tao na dapat nating iwanan kung hindi sila nakaka-impluensya ng maganda sa atin. Relasyon, gawain, paraan ng pamumuhay na kailangan nating iwan upang masunod ang Diyos. I remember na sabihan na gusto mong malaman kung ano kang klaseng Kristiyano, sabihin mo sa akin kung sino yung sinasamahan mo at sasabihin ko sa iyo kung anong klase kang Kristiyano. You can identify kung anong klaseng Kristiyano ka kung sa pamamagitan ng way ng iyong pag-iisip, way ng iyong pamumuhay at ano mga sinasamahan mo. So, minsan, kailangan natin ng malaking pagbabago po sa buhay natin para masunod natin ang tawag ng Diyos. Kasi kung hindi natin ito tatalikuran, may hadlang talaga. May hadlang talaga sa pagsunod natin sa Diyos. Hindi talaga tayo makakasunod ng buong puso. Hindi talaga tayo makakapagpatuloy. Palaging stop. Para undang-undang ba, pagpangalagad sa Ginoo, di rin makadiretso. Kuwan-kuwan, hindi nga, makuri makausad. Itong may mga sagabal sa pagsunod natin sa Ginoo. And kailangan po natin talagang magpasya sa ating buhay. Kung gusto mo makasunod ng buong puso, makaabante sa pagsunod sa Diyos, kailangan mo magpasya. Naiwanan talaga. Talikuran. Kasi kung hindi mo iiwanan po, kapatid, kung hindi mo iiwanan, hindi ka makakausad. Hindi ka makakaabante sa pagsunod sa Panginoon ng buong puso. Mabagal. Mabagal ang pagsunod natin sa Panginoon. Hindi po dire-diretso. Kasi mayroon palagi nakakahadlang. So, kung gusto mong sumunod sa tunay na Diyos, kailangan mo talikuran ng mga Diyos-Diyosan sa buhay mo. Ano yung mga bagay na nakakahadlang, na nagiging impluensya sa iyo, imbis na ang Diyos magkaroon ng impluensya sa buhay mo. Iba na nagkakaroon ng influence sa buhay mo, hindi na salita ng Diyos ang may malaking impluensya sa iyo. Kaya, hindi po tayo nakakasunod, hindi ka nakakasunod ng dire-diretso. Kasi you allow other things sa kalibutan nga mao mag-impluensya sa imong huna-huna o kasing-kasing. Imbis na itugutan ng Ginoo nga mao siya maghari sa imong kinabuhi. So again, talikuran po. Talikuran kung gusto mong sumunod sa Diyos. Talikuran mo po mga Diyos-Diyosan.
Pangalawa po, ang pagsunod sa Diyos, hindi partial. May mga Kristiyano po, partial lang ang pagsunod sa Diyos. Yung kalahati, 50 sa Panginoon, 50 sa kalibutan. 50-50 ang pagsunod sa Diyos. Hindi po ganoon ang pagsunod sa Diyos, kapatid. Partial, hindi po. Pagmahal mo ang Diyos, hindi partial ang puso mo sa Kanya. At hindi din po partial ang ating pagsunod sa Diyos. May mga Kristiyano nga, partial lang ang pagsunod, partial lang ang puso sa Panginoon. Pastor, hindi mo ko naiintindihan. Kasi mayroon talaga kailangan na gawin, kaya ganun talaga partial. Naiintindihan ka po ng Panginoon, pero napagtagumpayan niya lahat, pinagdaanan niya kung anong pinagdaanan mo. Kung umiiyak ka, umiyak po ang Panginoon. Kung nagdusa ka, nagdusa din ang Panginoon. Pero hindi ibig sabihin po na pahintulutan natin na maging partial lang ang pagmamahal natin sa Panginoon. Ang pagsunod po natin sa Panginoon. Sinabihan po si Abraham na iwan ang kanyang pamilya, pero isinama pa rin niya ang kanyang ama sa Tera at ang kanyang pamangkin na si Lot. So umalis sila mula sa Ur, papuntang Kanaan, pero what happened? Huminto po sila sa Haran at doon tumira. So may dahilan kung bakit gusto ng Diyos na umalis si Abraham ng separate po. Naging hadlang po si Tera. Naging hadlang po si Tera at Lot sa pagsunod ni Abraham sa Diyos. Si Tera po sumasamba sa mga Diyos-Diyosan at hindi po nakapagpatuloy papunta sa Kanaan. Kasama na rin si Abraham, hindi na rin nakapagpatuloy. Paano niya iiwan yung tatay niya? Kaya minsan po talaga, ang hirap no, pumili. Sino ba pipiliin mo, pamilya o ang Diyos? Pero kailangan natin magpasya talaga na dapat number 1 palagi ay ang Diyos sa buhay natin. Pangalawa lang po ang pamilya natin. Dahil mas sinunod ni Abraham ang kanyang ama, so what happened sa story, nanatili po sila sa Haran ng maraming taon. So pinapakita nito na hindi pa lubusang iniwan ni Abraham ang dati niyang buhay. Hindi pa buo talaga ang pagsunod niya sa Diyos. Hindi buo. So, ang pag-stay ni Abraham sa Haran, it's like na taong tinawag ni Jesus, di ba? Sa Luke chapter 9, sa Gospel, sumunod ka sa akin. Pero anong sabi ng lalaki? Hayaan mo muna po akong ilibing ang aking ama bago ako sumunod sa iyo. So, maghintay muna siya ng maraming taon hanggang mamatay ang kanyang ama bago siya sumunod sa Panginoon. And this shows na ang calling po ng Diyos ay dapat mas mahalaga po sa anumang bagay o sa tao. Let's examine ourselves po, mga kapatid. Dapat sana mahalaga po ang Diyos kaysa sa tao, sa ibang tao o sa mga bagay dito sa mundo. Just to remind you po, from the Word of God, dapat po mas mahalaga ang Panginoon kaysa sa anumang bagay o kaysa sa sino man. So nag-stay muna si Abram kasama ang kanyang ama. Kaya matanda na po siya, nang tuluyang sumunod siya sa Diyos. Siya po ay 75 years old, nagulang, nang pumunta po sa 75 years old, nang pumunta po sa Kanaan. Posible rin na natili siya sa Haran dahil maganda po ang buhay niya roon. And di ba ganito rin minsan ng iba, naaantala ang pagsunod sa Diyos dahil mas inuuna natin mga bagay sa mundo. You know, I heard minsan po na sa pag-aaral ng salita ng Diyos na yun, ouch! Sakit naman. But I did not intend to say these things. I'm just sharing the Word of God po. And you notice, hindi ko po intention because we go through chapter by chapter, verse by verse. Kung naging topical ito, talagang pinapatamaan ka. Pero we just exposing, just pulling out ang salita po ng Diyos. Mula po dito sa verse by verse, chapter by chapter. Pag-aaral natin ng salita ng Diyos. And kung may outs po, patunay po yan na mabisa ang salita ng Diyos. Ibig sabihin talaga nangungusap sa iyong puso. At kumukonekta po talaga sa buhay mo, sa iyong puso. Nakadepende na lang sa iyo kung anong pipiliin mo po. Kung pipiliin mo ang kalooban ng Diyos o pas pipiliin mo pa rin ang iyong gusto. Kung pipiliin po natin gusto, like kay Pero, naalala nyo, mas lalong tumigas ang puso.
Kasi pinili niyang gusto niya. Mas lalong tumigas ng tumigas ng tumigas, hindi na nakikinig. Pero kung pipiliin po natin ang salita ng Diyos, magiging malambot po ang ating puso. Tutulungan niya po tayo toward transformation sa ating buhay. Kaya wag niyo po isipin na pinapatamaan kayo dahil alam niyo po verse by verse ito. Chapter by chapter. I did not intend. Just pulling out the word of... Yan po ang kagandahan ng verse by verse. We're teaching the whole counsel of God, ang buong katuruanan ng Diyos. So, and again, let me repeat, the same din sa karamihan ngayon, naantalang pagsunod sa Diyos dahil mas inuuna po ang mga bagay sa mundo. But ang gantimpala ng Diyos ay higit na mas mabuti po at mas pangmatagalan kaysa sa anumang kayamanan dito sa mundo. Kaysa sa anumang bagay dito sa mundo. Yung hinahangad natin ng mga bagay dito sa mundo, pansamantala. Papuri ng tao, palakpak ng tao, gantimpala mula sa tao. Yes, that's good. Pero that should not be the top na pag ninanais natin sa ating buhay, kundi ang relasyon natin sa Panginoon. One thing that I desire is to seek the Lord and the beauty of His holiness. Sabi ni David. Ang nais niya palagi ay ang Panginoon, ang relasyon niya sa Panginoon. Sinabi ng Diyos kay Abraham, ako ang iyong dakilang gantimpala. Chapter 15 verse 1. Ako ang iyong gantimpala, dakilang gantimpala, pinakamalaking gantimpala. So, the question this morning po, mga kapatid, ano po ba maaaring umahadlang sa buhay mo ngayon? Na hindi mo kumpletong nasusunod ang Panginoon sa buhay mo. Kapatid, ano bang mga humahadlang sa iyo ngayon sa buhay mo na hindi mo masunod ng buong puso ang Panginoon? Ito ba ay kaabalahan sa mundo? Masyado ka nang busy sa mundo? Ito ba ay kasalanan? Ito ba ay pag-aalinlangan? Ito ba ay masyadong mahalaga sa iyo ang kalooban mo? Kaysa ang kalooban ng Diyos? Ang nais mo kaysa sa ang nais ng Diyos? Ito po ba ay mas gusto mong gawin kung ano mas sa tingin mo mas nagpapasaya sa iyo kaysa sa kung anong nakakalugod sa Panginoon? Kapatid, ano po bang humahadlang sa pagsunod mo sa Diyos? O sa paglilingkod mo sa Kanya? Alam mo kung ano yan na nakakahadlang sa pagsunod. Pero kung nais mong sundin ng Panginoon ng buo, kailangan mong talikuran, kailangan mong iwanan, kailangan mong magpasya na sumunod ng buong puso. Kapatid, huwag mong piliin ng partial na pagsunod sa Diyos. May mga Kristiyano, partial, basta lang magpapakita sa simbahan, okay na yon. Mabagal po ang paglago. Mabagal ang paglago. Hindi makausad. Hindi po makausad. Alam niyo po, alam niyo rin sa inyong sarili po, kapag pinapaintulutan natin na partial ang pagsunod natin sa Diyos, 50-50, magiging 50-50 yung katapatan sa Diyos. Hindi ka 100% na tapat sa Diyos. 50-50 ang yung katapatan sa Diyos. Alam ko po, nangungusap ang Panginoon sa puso natin. Nawa ay sundin natin siya ng buong puso. Dahil sinabi niya, mahalin mo ang Diyos, love the Lord your God with all your heart, soul, and mind. 100%. Mahalin po natin siya 100%. And sabi ni Jesus, if you love me, you will obey me. If 100% po ang ating pagsunod sa Diyos, ang ating pagmamahal sa Kanya, 100% din ang pagsunod natin, ang katapatan natin sa Kanya. Kung 50% ang pagmamahal natin sa Kanya, 50% din ang pagsunod natin sa Kanya, partial. And we want to choose ang pinagpala pong buhay. At ang pinagpalang buhay po ay ang nananatili sa kalooban ng Diyos at sa pagsunod sa Kanya ng buong puso po.